Salamat po sa 12. Magandang umaga po! Now, tignan mo yung katabi mo. At tapunan mo ng pinakamatamis na ngiti mo. Baka kasi yan yung kailangan nila ngayon. It's a type of goodness that we can give anytime. Doon sa mga nangangailangan na hindi natin alam that they are having a silent battles na kailangan lang nila na ngiti mo o encourage them ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mapagpala at dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. At alam namin, Panginoon, na hapon pa, inihanda mo na at kinasa aming mga puso, Lord, upang kami po ay manangan sa iyong mga salita, makinig at mapagpala ang lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na maiwaksin namin ang sandali habang kami po ay mapalaot sa pakikinig sa iyo, Panginoon, anumang maging kaabalahan namin, Lord, at manakaw ang iyong mensahe para sa atin. Pinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay matagal na naging bahagi ng Boy Scout o yung scouting movement. At yan yung ibahagi ko ulit sa inyo minsan pa, yung mga kaalaman patungkol sa pagiging isang scouter. Sabi po doon sa scout oath, on my honor, I will do my best to do my duty to love God and my country. O sa Pilipinas, tinutugtukan natin yan, the Philippines. And to obey the scout law, to help other people at all times, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally upright. At yung scout law, sabi niya, a scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. And of course, popular sa atin yung kanyang scout motto, laging handa, o be prepared. Madalas ito na nababasa natin nowadays, do a good turn daily. Medyo ay nire-embrace niya yung kanyang scouting time. So matagal po ako mula sa nung elementary days. Kung iba sa inyo, hindi na inabutan yung Cub Scout. I was wearing a type A uniform that colored navy blue. May sombrero. At nung ako ay naging Boy Scout na, binilan na ako ng aking mami na hunting knife at silbato to complete the type A olive green uniform of a scouter. So yan po, So makikita natin dito, at kung ihahambing natin yung iniwan sa atin ni John Wesley, sabi po niya, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Amen po. So, papapasin natin na yung ating buhay ay naka-hinge o nakadikit, naka-angkla dun sa goodness na inaasahan sa atin ng ating Diyos. This week, we are celebrating yung napakahalaga na isa sa mga binibigyan natin ng pansin, yung Disability Awareness and Acceptance Sunday. Noong mga nakakaraan, ang inaalala natin is awareness. Aware lang tayo na mayroong disabled sa tabi mo. Aware lang tayo na mayroong mas physically challenged sa atin. Pero yung accepting them as part of the worldwide ministry at kindness ng ating Panginoon, minsan nakakalimutan natin sila. So today, let us be inspired once more, na dahil likas sa atin at inaasahan sa akin ng Panginoon ang pananatiling maging mabuti, silipin po natin Proverbs o Kawikaan chapter 3 verse 27. Ano po ba ang sinasabi sa atin dito? Pinamagatan po natin ang ating pag-uusapan na holding back or pouring out. Ihinto mo ba yung pagdaloy ng pagpapala ng Diyos o kasama ka na nagbubuhos nito sa mas maraming nangangailangan?
Sabi po ang ibang kahulugan ng kapangyarihan o kakayanan. Minsan, ang ating kakayahan ay kakaiba o di tulad ng karamihan. Yung katulad mo na walang pasanin, yung katulad mo na walang kapansanan, yung katulad mo na hindi physically challenged. Parang minsan ang tingin natin na hindi sila pwedeng maging katulad natin. And worse, kahit minsan na tayong mga mananampalataya, minsan kapag bumubuo tayo ng mga plano, ng mga programa, ng mga aabutin natin, bakit kung minsan, sinesegregate natin yung mga physically challenged, yung mga may karamdaman, yung mga malalim yung mga pinaghuhugutan sa buhay. Sila din ay bahagi ng malawak na pagpapala ng ating Diyos. Kaya po, tututukan natin sa ating usapan ngayong umaga, yung mga kakilala natin, kasambahay natin, naging kaklase natin marahil noon na malakas, pero ngayon ay may mga sakit na. Yung nag-alaga sa iyo ng mga magulang mo, na ngayon ay mahina na, at nangangailangan ng simpleng ngiti mo, simpleng tapik sa balikat, and that whisper of, I love you to them, ay nagpapalakas at nag-encourage sa bawat sasang. Amin po ba? So sabi po doon, hindi mo kailangan ng buong lakas mo, hindi mo kailangan ng maraming pera, para lamang makinig ka doon sa isang kakilala mo, kapatid sa iglesia, na nangangailangan ng pansin. Kailangan niya ng pwedeng makausap. So just by lending your ear to them, it inspires them to keep going. Amen po? Hindi natin sila dapat nasa isang tabi. Lagi silang kabahagi. Eh sabi po doon sa Proverbs 3:27, nung na-encounter ko po, yung mga talatang ito ay nandun ako sa Saudi Arabia. Kaya pagka kasama ko kayo sa mga email ko, makita niyo po doon sa paanan ng aking email, inilagay ko po yun. Para ma-remind ako palagi na kahit ganito ako, meron akong magagawang mabuti sa akin. Amen po. Because if we are going to focus on the things that we cannot do, hindi tayo magiging bahagi ng panawagan ng chapter 3 verse 27 ng Proverbs or Kawikaan. Hindi mahirap ang mag-text message. Hindi mo i-consume ang buong araw mo para makapag-send lang ng isang message doon sa alam mong, halimbawa is nagdadalamhati. Yung balitaan mo na sunugan halimbawa ng kanilang bahay, ng kanilang ari-arian. Yung nabalitaan mong nagsumikap na pagyamanin yung kanilang sakay, yung kanilang pananim, pero dumating ang tag-ani, nakita mo silang malungkot dahil kulang yung kanilang inani. Ito yung mensahe, mga kapatid, nung sineselebrate natin ngayon. Hindi dahil sila po ay physically challenged, hindi natin sila binibigyan ng pantay na suporta o pagpapahalaga. Sabi ko po doon, kung tayo ay makikinig lamang sa kanila, we just merely listen to them. Dinalaw mo sa bahay, tinawagan mo, hindi ka talaga makakarating, binisita mo, at nakinig ka lang sa kanila. Hindi mo alam yung impact na binigay mo sa kanilang buhay. Amen po? So napakahalaga po ng ginagalawang bahagi ng mga physically challenged nating mga kapatid. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya naman, dapat hindi mo rin sila pinababayaan. Hello? Hello? Yan. Ato, kanya kayo tinagsasakitan. Marami na kayo mga sakit. Pero minsan kapag gumagawa tayo ng ating mga gawain, haan tayo nga i-include ni Juan, katakapastoy agricole. Kasta at dati, asin tayo kanyada. Naaawa tayo, yun yung lagi natin panakit. Pero hindi natin alam na kung makakasama pala sila,
Mas may inspire sila. Kung ibibilang pala natin sila sa mga gawain na kung pwede naman talaga sila, mas lumalakas sila at nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. This is the message of what we are getting po ngayong umaga. Physically challenged does not exempt you sa mas mahalagang panawagan ng Diyos. May mga iba tayong mga kapatid na alam nila na hindi na nila kaya ng maraming bagay. Merong inatake sa puso, merong paanang makapagna, merong hindi makatulog, merong pinipilit matulog, umiinom ng pampatulog, pero hindi makatulog. Meron yung ibig na ibig sanang pumunta, pero nakafocus sila doon sa kanilang challenge sa buhay. Mapanak kuman, ngayon kastoy mo. Pupunta sana ako, gusto kong pumunta, pero and that ends the desire. Kasi nakapokus na lang doon sa kalagayan. Nakapokus na lang doon sa kasalukuyan, pinagdaraanan. Kaya minsan sasabihin natin, mapanak ako, mapanak pastor. Lumalpas ato nga. Buwan naman yan. Keeping our alibis every now and then, talaga pong hindi natin magagawang mas maging mabuti sa harapan. Amen po ba, church? Amen po ba? Yan po, ano? At kahit tayo ay nasa ganong kalagayan, ang sinasabi po sa atin dito, your viewpoint o yung magiging ambag mo, yung magiging pakinabang mo sa kabuuan ng ministeryo ng Panginoon is as essential gift to the body of Christ. Kaya nga sabi niya, sa Proverbs 3:27, do not withhold good if it is in your power to do it. No kanayon nga, kitain tayo, aday, madi tayo nga, marami dun. Ano? Hindi na magagamit. Pag lagi nakatingin tayo sa ating kahinaan, pag lagi nakatingin tayo sa wala tayo, at ikinukonsider natin yung sinasabi nga sa Panginoon, Lord, pag nagkaroon na ako ng ganito, I will follow you. Magiging pakinabang ako sa marami, Lord, kapag ganito na kami, pag ganito na ang buhay ko. And so forth, and so on. Yan ay tinangyari. Ipas ang maraming tao. Sabi nga sa Ilocano, isong na isong. Look at your hands. Maraming pwedeng dumaloy dyan, mga kapatid. At kung laging nakatikom yan, laging nakabulsa, laging nakahalukit, hindi makaka-reach out dyan, mas maraming nangangailangan kaysa sa'yo at sa amen. Ini-enjoy natin, tine-cherish natin yung buhay natin dahil wala tayong nararamdaman. Maalwan ang daloy ng ating mga pangangailangan. And sometimes, nalulunod tayo sa ganoong katiwasayan sa ating buhay. Kahit na nakahagip ng ating mata, kung minsan, yung nakikita natin na mas nangangailangan, binubulong na sa iyo ng Panginoong mapagkadyay. Ikararag mo isundan. Titignan mo na naman yung hindi mo kayang gawin. Isuda lang yun. Ako, yun yung kanilang purpose. Nawawala tayo doon sa paggawa na mas mabuti at mas minamabuti natin na manatili doon sa ating mga tinitingnang tila baga hindi natin kayang sumunod sa mga kautusan ng ating Diyos. So kahit po tayo ay merong pinagdaraanan, kahit meron kang karamdaman, kahit hirap kang lumakad, kahit naiisa yung kamay mo, kahit ano pa yung palagi mo tinitignan na nagiging dahilan at hadlang upang hindi dumaloy mula sa iyo ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon, iwanan mo na yan. Kahit may kapansanan ka, kahit physically challenged ka, well, bakit pinakay ka na? At dapat i-purpose mo sa kaharian ng ating Diyos.
Palagi ko pong binabalikan yung aming anak na si Faith Eunice. Siya ay pastor na po ngayon. Kung nakita niyo po at nakasama namin kayo nung siya ay lumabas na kulang sa edad, nilagay lang po namin siya sa lalagyan ng sapatos. Kitang-kita mo yung kanyang mga blood vessels. Very visible, dumadaloy doon yung dugo. Kung hindi lumaban si Pastor Faith, wala sanang karagdagang pastor ang ating district. Kung hindi namin nakita, kung maraming nanalangin sa Kanya na pwede pa siyang maging pakinabang ng ating Panginoon, hindi na sana ginanapan ng Panginoon ng isang kolehiyo na po pwede siyang tanggapin at mag-aral makatapos ng kanyang bachelor's degree. Kung lagi mong tinitignan ang iyong mga kahinaan, totoo po na hindi ka makakagawa ng mas maraming kabutihan. Ang lagi mong sasabihin, Lord, I have nothing to offer. Kasi ganito lang ako. Hello? Senior citizen na ako, Panginoon. Sudala mo na. Ayaw mo na. Kanina, ang example ko ay si Nanay Linda. Si Nanay Auring. Di ba? Nakita natin, how she struggles is going here. Nangihindig yung kamay niya, unti-unti niya hinihakbang yung kanyang mga paa. Just to sit down with His Maker and listen sa mga awit, sa mga mensahe ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung i-consider palagi ni At-Araw yung kanyang kasalukuyang kalusugan, hindi na natin siya makikita dito. Mananatili na lang siya doon sa kanyang bahay. Nandiyan si Atay D, physically challenged. Nandiyan din si Nanay Meli, physically challenged. Nandiyan din yung marami sa inyo na iba't iba yung mga battles sa buhay. Kung hindi natin sila nakikita pumaparot pa rito sa ating iglesia, naglilingkod sa Panginoon, are we going to miss them? Paplanuhin ba natin bisitahin sila? Tawagan, kumustahin, ipagkaloob yung a little of our time. So ito po yung nais kong makita po natin dito. Kahit ano ang kalagayan mo sa buhay, ang sinasabi sa Panginoon 3:27, kung pwede ka pa rin maging bahagi ng malawakang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Amen po? Lapakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, na nais ko makita natin doon, pagbibigay ng nararapat na kabutihan para sa iba. Sabi po doon, do not withhold good from those to whom it is due. Kahit anong gawin mong pagtatakip, kahit anong gawin nating pag-aalibay, alam ni Lord kung ano yung kaya mong gawin. Do you agree? Hindi ka niya ipupuntahin doon, hindi ka niya gagamitin sa isang bagay na pati siya ay hindi malululahati. Kaya sabi po doon, do not withhold good. Alam ng Panginoon that there's a lot of goodness in your life. Minsan ayaw lang natin padaluyin kasi nakatingin tayo, nakafocus tayo sa hindi natin kayang gawin. Hindi yung business na gusto makita sa iyo ng Panginoon mo. Ang gusto niya ay kahit sa maliit na biyaya na ini-enjoy mo sa buhay mo ngayon, kahit na ikaw may karamdaman, kahit na bumibili ka araw-araw ng gamot sa butika, kung nagagawa mo pa rin maging mabuti sa kanyang harapan at sa iyong kapwa, natutupad mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. We are receiving every day different blessing upon blessing. Yung iba, medyo malaki doon sa iba. Yung iba, medyo kulang doon sa iba. Pero lahat ng yun
pantay-pantay ang purpose ni Lord. Kung hindi mo ito makikita, magkakaiba ang magiging resulta ng mga pagpapala niyan na patuloy niyang binubuhos sa akin araw-araw. When God gives us resources, hindi mo kailangan ang lakas mo kung minsan, hindi mo kailangan ang pera mo kung minsan. Ano po? Yung simple ngiti na ipagkakaloob mo sa kanila, yung kung soothing word. Baka nagdadalamhati sila, baka wasak na wasak sila ng araw na yun. Subalit, nakakausap mo sila. Hindi mo alam na naghihintay lang pala sila. Nabigyan natin ng importansya at pagpapahalaga. Kung ikukwento mo sa kanila, yung pinagdaanan mo, nagpapatotoo ka sa kanila, don't you think they will be encouraged? They will be inspired? Sabi doon sa isang awit, di ba, count your blessings. Ang problema doon sa awit na yun, binibilang na lang natin. Ngayon po, nung nabilang mo yung blessings mo, naku, marami Lord, nalpasan. Kaya pinapaalala sa inyo, Panginoon, to count your blessing, kasi alam niya, sumusobra ka sa maraming bagay. Dahil alam niya, you can connect that overflowing blessing na binigay sa iyo ng Panginoon para yung iba ay mabahagi na. Magpatuloy silang maglingkod, magpatuloy silang manampalataya, and eventually, katulad mo, dahil nakikita nila na sa iyong hirap na kalagayan, nagagawa mo pa rin iunat ang iyong mga kamay. They will do the same. At kung 200 tayo dito sa Muñoz United Methodist Church, kung ang bawat isa sa atin ay mag-uunat ng kamay, kahit yung maliit na bagay na pwede natin gawin at ipagkaloob sa mas nangangailangan, don't you think God will smile on you? But if we keep missing, na nagpupunta palagi sa kanyang paanan, if we keep missing going to church, if we keep attending, pero yung puso natin ay hindi nakahanda sa pagsamba sa Kanya, we will miss everything. You will go out on the sanctuary, na kung ano yung dala mo noon, dala mo pa rin noon paglabas mo. But if you listen closely, if you are going to submit sa panawagan ng ating Panginoon, napakaraming po pwedeng mapagpala. At yun yung kailangan ng mundong ito. Eh ano kung kukunti inaano mo ngayon? Yung ani lang ba ang pinagbabatayan mo para makapaglingkod ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong at pagbigay? Eh ano kung naman ang anong trabaho na yun? Yung trabaho ba ang sandigan mo para magamit ka ng Panginoon sa mabubuti niyang mga gawa? Eh ano kung mahina ka na ngayon? Eh ano kung may karamdaman ka na ngayon? Will this hinder your capability to stay and be good para? Sabi po doon, you are delivering God's grace to someone who deeply needs it more. Tuwang-tuwa yung puso ko nung tayo ay kinilos ni Bishop na tumulong dun sa mga kapatid sa Mindanao. May own gauge, expectation. Sabi ko, Lord, kung mga 5,000 lang kami, okay na sa akin. Are you listening? When we finish counting, yung special offering natin, umapaw. Ang daming kinilos ng Panginoon. They found that opportunity na hindi sila makakarating sa Mindanao. Hindi sila po pwedeng magpunta ron at maglikas ng maraming buhay at mga ari-arian. So nung nanawagan tayo na magkaroon ng special offering, marami sa inyo ang nagbahagi.
little that we know na baka meron doon ang mga physically challenge na naging bahagi ng inyong pagkakawang gawa. Ngayon po, so we will keep pushing. We will keep extending our hands. We will keep searching and looking for those physically challenged individual, mga kapatid natin, mga kasama natin sa ating bahay, mga pamilya natin. We will extend God's goodness and faithfulness to them at hindi tayo mapapagod. Amen po ba? Kaya nga po yung celebration natin, hindi lang natin sila tinitignan na si ate bang physically challenged, tapos na. We are also accepting them as part of God's creation. Amen po. Kaya po, tigilan na po natin yung na kapag meron tayong mga pinaplano, meron tayong gagawin, why not prioritize them? Pwede bang dalawin natin si ganito? Pwede bang ganito? Hindi natin alam, yun lang hinihintay. Ay, pero kami mga misa binibisita na gano'n. Agyaman na ako, napampay. Purpurahin kayo talaga. Nagdaduma, katanangin din ang gano'n. Apay, awan ni ko bakit hindi niyo po kasama? Sige. Your presence, your communication, pinapakahalaga doon sa mga physically challenged ating mga kapatid at doon sa mga may mga pinagdaraanan sa buhay. Pangatlo po, pagtatagumpay sa kasipang not enough or hindi natin kaya. Alam ni Lord kung kakayanan mo. Alam ni Lord kung ano yung magagawa mo pa. So, let us stop telling back to the Lord kapag kinakausap niya tayo na I do not have enough resources. I do not have enough time. I do not have enough strength para magamit mo ako dyan. Ano po yung marami ninyong hindi ko kaya? Ano po yung marami ninyong sinasabi sa Panginoon, mga kapatid, na kapag ginagayak ang ating mga puso sa isang malaking gawain niya, ano po, para mapapurihan ang pangalan niya, tikitain tayo makanayon, adyay di tayo nga makamit. Ang lagi natin binibigyan ng pansin ay yung hindi natin kayang ibigay, hindi natin kayang gawin, yung ating mga kapansanan, yung ating mga kahinaan, yung ating karamdaman. Sabi doon, do not withhold good if it is your power to do it. Ang bungarong di ako kayo na mo kaya ajay. Hindi ka naman niya doon tatawagin at gagamitin. Ngayon po ba? Are you listening? Marami. Kaya nga, grace upon grace ang inaabot sa iyo ng Panginoon. He let you enjoy all those moments of, of generosity and God's goodness. Kaya lang, hinuhoard natin kung minsan. Kitain tayo pa eh. Agpati pa yata eh. Di ba agad na? Yung kabutihan po ay naging bahagi tayo ng maraming beses. Sa inyo, sa mga kapatid natin, nung nag-aaral po si Pastor, naranasan namin na yung kabutihan ng Diyos ay lumalo sa iyo. Yung aking anak na gusto na maghinto, mag-aral, naranasan namin na dumalo yung kabutihan sa bawat isa. Lagi ko narinig ito kay former Bishop Victorio. Hey, kung kakatanggap ka ng blessing ng Panginoon, may kakilala, may nadaanan ka na mas nangangailangan, it is time for you to pay it forward.
Huwag mong iwasan. Huwag mo silang ignoren. Huwag mo silang isang pagwalang bahala. Ang daming mas nangangailangan sa iyo at sa akin. Amen po? Amen po ba mga kapatid? Amen, Pastor. Amen po ba? Pwede ba palakpakan mo ang Panginoon? Kapag nararamdaman kong importante rin ako sa kanila, then baka kaya ko na din gumawa ng mabuti. The usual, ano po, alibay ng isang physically challenged. Hindi na siguro ako pwede doon kasi ganito ako. Ngayon na lang. Si Tayumet nga normal. Si Tayumet na awal kire-kire kain ka. Sige ka rin, tayo nga pa. Pasyaran isutan. Kaya sila po nananatili doon. Hindi natin alam na kailangan ka lang nila. Kailangan nila makita ka lang na masigla. Kailangan nila nakita na nagpapatuloy ka rin sa buhay kahit na ikaw ay meron ka pinagdaraanan. Kailangan lang nila makita na kaya mo rin silang bigyan ng pagpapahalaga, bigyan ng pansin upang sila ay makawala doon sa kulungan na kanilang pinapasan. Importante pala ako sa aming church. Tumawag sila dito. Tinawagan ako ni Juan. Tuwang-tuwa. Napansin nila ako. Ganun pala. Ewan po? Now, think ba? Sino yung itong mga nagdaang araw ay nakita niyong mas nangangailangan kaysa sa iyo? Inignore mo rin ba sila? Tinignan mo ba yung sarili mo na mas okay ka sa kanila? Kapag ka po nagpapagawa kami ng gulong ng motor ni Brian, ang priority namin is yung namin sa may katedral, yung amputated. Siya palagi yung hinahanap namin ng anak. Minsan nakakakwentuhan yung pastor. Minsan magpapabulkanis sana ako sa kanya. Kung nakaraang linggo yata, dahil na-flat yung aking huling gulong. Nandun si Manong. Siya yung una kong pinuntahan. Pero malinis yung kanyang lugar. Yung pala sira yung kanyang compressor. Kaya hindi siya nakapag-vulcanize. Ano yung masaya? So, lumipat ako sa kabila. Kasi kailangan maayos yung aking mga. Kung lumalabas kayo ng inyong mga tahanan, may nadadaanan kayo, may alam kayo, mga tao katulad nila, nangangailangan. Pwede po bang alalahanin natin yung Proverbs 3:7? Do not withhold good. Ipagkaloob natin sa kanila. Kasi baka yun yung magbago ng perspektibo ng kanilang buhay. Baka yun yung magdala sa kanila sa paanan ng Diyos. Yung palagi nating pagkumusta, palagi nating pagbisita sa kanila, pag-aabot natin ng mga kaunting ating makakayanan. Na-encourage sila, na-inspire sila. One day, makikita mo sa tarangkahan ng iyong bahay, tinatanong ka, saan ka ba nagsisimba? Bakit ba binibigyan mo ako ng ganitong atensyon? That will be the time for you to evangelize. Amen po? Ihalap mo sa kanya. Kasi, katulad mo din ako noon, ang dami kong mga hinaing sa buhay. Pero when the Lord found me, nagbago ang buhay ko. Kaya kita na-raise, kaya kita dinadalaw. Kasi gusto kong maranasan mo din yung naranasan namin. So when we go out there, sa akin pong pagtatapos, let us be more intentional. Isipin natin, Lord, sino ba yung mas nangangailangan sa akin? Ano ba yung gagawin ko para ma-reach out ko sila at maidala rin sa iyo? Panalangin, tawag, short message, pagdadala ng kilabban, kung may kilabban ka. Little things.
Pero hindi natin alam, it means a lot dun sa tatanggap ng biyaya. So, huwag po tayong mapagod, mga kapatid. Be there for someone who is currently grieving. May kakilala ka na nawala ng mahal sa buhay, yung presence mo lang, nagpunta sa bahay nila, tinawagan mo lang, hinayaan mo lang siya umiyak sa iyong balikat, umiyak ka siya ng umiyak, inabutan mo ng panyo, o ano man, naiisan, yung kanilang pamiligati. Nakikita nila na hindi sila nag-iisa. Sa huli po, yung maliit na pagsunod natin sa paggawa ng kabutihan sa katapatan ng Diyos sa buhay mo at sa akin, it can create a massive ripple. Maraming alon ang pwedeng gawin nito sa buhay ng marami. Aabot ito sa kabilang dalampasigan. Aabot ito sa kabilang mga kaluluwa na nangangailangan na maranasan nila na mahal pa rin pala sila ng Panginoon. At ikaw at ako ay ginamit na daluyan ng Diyos upang makita ng mundo nito ng Diyos natin ay buhay at hanggang dumamay sa kahit anong kalagayan ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.